Pagmasdang mabuti ang video. Ang babaeng ito na akmang yayakap sa asong nakita niya sa kalsada, bigla na lang... What? Tama ba yung nakita ko? Slow-mo, please. Yay! Hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari na. Naramdaman ko yung ngipin sa pisngi ko. Ang tanong, kamusta na kaya siya ngayon? Ako si Sandra, 21 years old. Nakatira ako sa Batangas before, but ngayon nakatira ako sa Manila. Miyembro daw ng isang online community si Sandra at gumagawa sila ng content tungkol sa araw-araw nilang buhay. Noong September 7, isi-celebrate daw sana ni Sandra sa isang hotel ang ikalawang taon niyang pagiging content creator. At dito nga, nakakwentuhan niya ang guardia ng hotel na may kasamang guard dog. Sir, pwede ko siya i-pet? Yes po ma'am, mabait naman po yan. Since content creator ako, nag-decide ako na mag-video. Inas ko si Kuya na, Kuya, pwede pong i-pet yung aso. Sabi naman ni Kuya, oo, sige ma'am, mabait naman yan. Hindi naman nangangagat. And then, habang sineset up ko yung camera, paglingon ko, hindi ko na malayan na malapit na sa akin yung aso. Sadyang mahilig daw sa aso si Sandra. Katunayan, may mga aspin daw siya sa bahay nila sa Batangas at hindi rin daw bago sa kanya ang magpet ng mga nakikitang guard dog sa mall, airport at kung saan-saan. Before, nag-ano rin ako ng live selling. Nag-work ako. Tapos, may mga aso sila na German Shepherd, Rottweiler, Doberman, French Bulldog. Sanay akong humawak ng mga dogs. Kaya naman laking gulat daw niya na gusto sana niyang ipet sa video, bigla na lang siyang... Hi! Sorry! Ano mo siya ma'am na... Pero may... Wala naman. Parang scratch. Sorry po. Oo. Sorry po. Nagalit sa pag hinawakan mo siya. Noong time na yon, hindi ko rin alam yung gagawin ko. Kasi nandun ako para mag-enjoy eh. Matatawa ba ako? Magwo-worry ba ako? Matatakot ba ako? Kasi nakagat ako ng aso eh. Agad din nila ng nasabing guard at nurse ng hotel si Sandra sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang 2 linggo, kamusta na kaya ang mukha ni Sandra? Yung nangyari sa mukha ko, wala naman siyang sugat. Actually, deep bruises lang siya. Gaano ba kahalaga ang agarang pagpapaturo ni Sandra ng anti-rabies at anti-tetanus? Pag meron tayong mga exposure, be it kagat or kalmot ng aso or pusa, kailangan natin magpaturok or magpa-manage agad ng rabies kasi ang rabies until now, wala pa rin siyang cure. So, the window period for rabies management is until hindi lumalabas ang signs and symptoms. Especially dun sa nangyari dun sa video na sa ulo ang kanyang exposure, so may proximity siya sa brain. So, yung symptoms, mas maaring lumabas siya kaagad. Kaya dapat ASAP ang management ng rabies. Ang asong kumagat kay Sandra, isang Belgian Malinois. Belgian Malinois is an extremely alert and responsive breed. Kaya naman perfect sila bilang guard dog. Sharp din ang kanilang senses. Paalala ng eksperto, kahit ano pa mang breed ng aso, kailangan ng pag-iingat kung lalapitan natin sila. Lalo na kung hindi nila tayo kilala. It seems like na-surprise si Dog. Maybe a lack of introduction from Miss Sandra. Caught by surprise for what is happening around. And then siguro nakita niya din na nirap ni Miss Sandra yung hands niya dun sa neck niya. So medyo yung space ng dog na limit. And that makes him uncomfortable. You know how to recognize the dog's body language. If triggered ba sila, anxious ba sila on that moment, the dog doesn't like to be pet, makikita nyo na yun sa face ng dog, sa body language. Bilang master trainer, sanay na sanay raw si Dwayne sa pag-handle ng Belgian Malinois. Ito nga at kasama niya ang student nilang si Magnus. At
wala raw kayong kailangang ipangamba dahil ang breed na ito ng aso, mabait at disiplinado naman daw talaga. He's very kind, he's very gentle. Sometimes he gets too overly excited, which is very normal lang naman. So French yung ginagamit niyang language kasi ginagamit si Magnus for show, for competition international. No? So sit, Asi. Stay. Kushay. Good. Pero syempre, may tamang pagsasanay at kaalaman dapat. Kaya ngayong umaga, bibigyan niya ng ilang tips si Sandra kung paano makipag-interact sa asong unang beses lang niya makikita. Hi, Miss Sandra. Hi! Yeah, this is Magnus po. Hi, Magnus! Belgian Malinois, just like yung na-encounter nyo dun sa video nyo, no? But this one is very gentle. When you see na nagtataas yung ears niya, that means alert lang siya sa paligid niya. Sometimes, pag nakababa siyang ganyan, it's just simply mean na parang anxious siya, or pag ina-approach mo siya, mas maganda na nasa side ka. So pag ina-approach natin yung dog, hindi dapat parang malaki yung approach, na parang kukunin natin sila, or sasakupin natin sila, or anything na mafe-feel nila matathreaten sila. And then when petting the dog, dapat brushing lang. One direction. Sige. Yes, Hi! Oh, natrauma. No. Ate. Hi, Magnus. Papet ako. Ayan, okay na siya. Then say sit. Sit! Good. Sinubukan ng ahanak kunan ng pahayag ang nasabing guard, pero hindi siya tumugon. Para sa akin naman, di ko rin naman kayo masisisi. Hindi ko rin naman masisisi yung aso kung ano nangyari. Kasi biglaan yung nangyari. Like, hindi natin in-expect yung nangyari. So, wala naman akong galit sa dog. Ang natutunan ko is, wag basta-bastang hawakan sila. Dahil, syempre, yung ibang mga hayop or mga aso, may mga part na ayaw nila, hinahawakan sila. Ang nangyari kay Sandra, sana'y maging aral at paalala sa mga kaahan nating dog lovers. Walang masamang makipagkaibigan sa tinagurian nating man's best friend. Basta hindi tayo lalagpas sa boundaries nila, okay? Klaruhin lang namin to guys ha. Ang ganitong insidente, pwede talagang mangyari sa kahit na sino, regardless of the breed. Ang kailangan talaga, proper training para sa aso at proper knowledge naman para sa tao. Woof, woof. Aha!